Naging usap-usapan po ang inihain na House Bill 8987, an act ensuring child support and penalizing parental refusal or neglect thereof. Nakasalukuyan nire-review at inaaral po ng mga mambabatas. Pero paano naman kaya ito makakatulong sa pagbibigay ng karapatan ng mga bata na makatanggap ng tamang sustento mula sa kanilang mga magulang? Alamin natin yan mula kay Attorney Faye Singson. Good morning, Attorney Faye. Magandang umaga po sa inyo, Rise and Shine, Pilipinas. Thank you for joining us again dito po sa RSP, Attorney Faye. Alright, Attorney Faye, ano po ba itong House Bill 8987? Ano po ang layo nito? At paano po ba ito naiiba doon sa mga existing na batas na mayroon po tayo patungkol sa child support, Attorney? Opo, tama po kayo na meron naman tayong mga existing laws na ngayon. Pero ang kaibahan nitong House Bill na ito ay nagbibigay na siya ng minimum amount kung magkano ang dapat ibigay sa mga bata. So sinasabi na dito na it should not be less than 6,000 or 200 a day. Oh, okay. Well, Attorney, ano po yung mga pangunahing provision ng House Bill 8987 na nakaukol po sa child support? Ayun na nga po, kagaya po nung nabanggit ko, aside sa specific amount or minimum amount na pwedeng hingiin sa mga neglectful parents, sinasabi din dito yung mga proseso kung paano ma-establish ang paternity. Ang ibig sabihin ng paternity, yung ugnayan between the father and the child. Alright, talking about yung mga child support, sa kasalukuyan po nating mga batas, Attorney, ano po ba yung kumbaga mga dapat nang gawin kapag ka ikaw po ay mayroong anak na mga child support na ito para hindi ka po kumbaga makasuhan at magkaroon pa ng ibang mga penalties? Oo, bilang parents kasi meron tayong responsibilidad sa mga bata, sa mga anak natin. So kailangan natin silang bigyan ng proteksyon, ng aruga, ng kung paano natin sila mapapalaki bilang well-rounded citizens. At syempre, yan naman, it comes with a cost. Opo. Syempre, sabi natin, di ba, the best things in life are free. But to a limited extent lang yan talaga. Real talk lang ito. Meron talagang mga nakaakibat na gastusin. Syempre, papaaralin mo yung bata, bibigyan mo siya ng medical care, kasali natin minsan ang leisure. Attorney Social Faye, activities, kasali din yan at may gastos din yan. So hindi, ang mga basic, yung food, yung shelter, yung clothing. Pero dapat iisipin din natin, basic nga din ang medical care. Even dun sa custodial parent. Ang ibig sabihin ng custodial parent, sino yung nag-aaruga? And there is a study na 15 million Filipinos are solo parents and 5% of which, 95% of which are mothers. So yung potential na maging liable dito sa criminal provisions ng House Bill na ito ay yung 5% na fathers who are neglectful and who have abandoned the children and their family. Ito nga yung terminology, no, Attorney Faye, deadbeat fathers o yung mga irresponsableng mga ama. So paano po matutukoy kung sino-sino yung mga nasasaklaw ng batas na ito? Halimbawa po yung deadbeat fathers, ano po yung batayan para matawag na irresponsable ang isang ama? Maganda yung nabanggit mo na term, no, para din sa kaalaman natin. Ang deadbeat fathers, yun yung neglectful na mga ama na tinalikuran na nila yung responsibilidad nila sa kanilang mga anak, particularly sa pagbibigay ng pera. Kasi ang responsibilidad naman, hindi lang pagbibigay ng pera. Siyempre, kailangan mahalin mo, alagaan mo, turuan mo, at bigyan mo ng pera. So pag deadbeat father ka, totally nalimutan mo nga yung lahat ng responsibilidad mo sa bata. At hahabulin natin yan. Kailangan natin silang panagutan. Kailangan ng accountability sa kanila. At gawin nila tupadin nila yung kanilang paternal responsibilities. Alright, so Attorney Singson, you think ito kapag itong House Bill 8987 na ito,
ay nais sa batas, ito ay kumbaga mas magkakaroon ng ngipin yung ating legal system natin para talagang masiguro na masusustentuhan itong ating mga bata? Oo, tama ka naman dyan po. Kasi kahit na meron tayong mga existing laws sa VAUSI, kagaya ng VAUSI, and even sa family code, naka-outline na yan kung ano yung mga dapat responsibilities ng parents. Hindi lang naman ng fathers. Pero dito kasi, naka-zero in yung paternal child support. At meron na itong amount na sinasabi, kaya kung ngayon nabanggit yung amount na full father. At kagaya din ng imprisonment, kung hindi niya tinupad, meron itong imposable penalty. Kagaya na rin ito ng sa VAUSI. 6 to 12 years. 6 to 12 May mga fine din ito. 6 to 12 years ang parusa at ang fine 100,000 to 300,000. Depende pa kung meron kang arrears. Well, attorney, ito halimbawa ang isang tatay ay nagbibigay naman ng sustento, pero medyo kulang o hindi sapat yung kanyang kita. Meron po bang consideration ng batas, attorney? Oo, ang batas naman natin should be fair to all. Siyempre, ang primary consideration is the welfare and interest of the child. Pero, tama ka, there is a consideration naman dun sa capacity, financial capacity, and limit. Attorney, naku, mukhang nawala sa linya, no? Pero may si oo nga Attorney Facing Son. Oo, mas tatalakayin pa natin tungkol dun sa House Bill 8987 at saka yung mga karapatan din ng mga bata. Kasi, attorney, gusto ko rin matanong, papaano naman kung hindi mo alam na anak mo pala? Dapat siguro ipaalam, ano? May legal na batayan. Kailangan mapatunayan muna na ikaw nga yung biological father ng isang bata. Pero gayon pa man, may mga naghihintay na parusa na binanggit si Attorney Faye kanina, 6 to 12 years para doon sa mga deadbeat fathers o yung tinatawag na mga irresponsableng ama. So gayon pa man, kailangan malaman mo rin kung legal o anak mo nga ba talaga yun. Kasi mahirap naman magbigay ng sustento kung hindi mo naman pala biologically... Attorney Faye, are you there? Nandiyan na ba? Okay. Attorney? Yes. Okay, we were tackling ni Audrey, paano kung hindi mo naman pala alam, mga 12 years old mo na nalaman na, abay, anak ko pala ito. Tapos sinisingil ka na nung nanay na nasa ng sustento mo. Paano ba, how will that work out, Attorney? Kasi ang tatay, there's a assumption, di ba, siyempre na kinasal. So, meron certificate, may birth certificate. Kung hindi naman kinasal, makikita doon kung sino yung tatay. Kung hindi naman kinasal, kahit sa birth certificate, meron din namang acknowledgement. May pirma din yon. Ngayon, kung totally iniwan, tinakasan, inabandona, at dinideny pa, pwede naman yun mag-DNA. Tapos meron din mga pictures sila, baka nung binyag, nagpunta siya doon. Nung 1-year-old, nandun siya, karga-karga niya. So may mga supporting documents pa din para ma-establish yung paternity na para hindi niya ma-deny. And yung DNA, although may cost din naman yun. Oo nga naman. Well, ano po ba, maproseso po ba't magastos itong legal process na ito na pagpapatunay na siya yung tatay nung bata? Kasi of course, alam naman natin pag single mother ka, syempre kapos din sa budget. Ngayon, dadaanin mo pa sa legal na proseso para patunayan na ito nga yung ama ng iyong anak at makapagbigay ng suporta. Ito po ba mahaba at grueling at magastos na proseso, attorney? Based on our experience, yes, meron gastos yan. May gastos, siyempre, kung mag-file ka na ng case sa court, kailangan mo na ng abogado. Tapos yung pupunta ka sa hospital para gawin yung DNA. At siyempre, yung doktor na nag-conduct ng DNA, ipapatestify mo pa sa court. Lalo nang magiging magastos kung yung mga tatay ay talagang lalabanan niya na hindi siya yung ama. Okay. So sana yung mga tatay na ganyan, wag na nilang gastusan para depensahan yung sarili nila na hindi sila yung tatay. Kung sila naman ang tatay, imbis na ibayad na lang nila sa abogado at sa doktor yung DNA, ibigay na lang nila sa bata. Oo. Eto naman, attorney, may mga ganito rin cases. Yung ilan, yung mga nanay,
medyo mataas ang sinisingil ba kumbaga, quote-unquote, ano? Parang ay kulang naman ata itong binibigay mo. I mean, I think, pwede ba yun na gano'n na mag-demand siya ng sobra doon sa isang ama na sakto lang naman ang trabaho niya? Anong po pwedeng maging depensa po dyan, attorney? Ang pwede rin ipakita yung bank account, yung sweldo niya, kung magkano, yung capacity niya. Kasi kagaya nga nung nabanggit ko kanina, while the primary consideration is the welfare and interest of the child, we have to consider also yung financial capacity ng tatay. Kung kayang-kaya naman, di okay. Pwedeng sky is the limit. Pero kung limited ang income, limited ang revenues, ibabase din natin yun kung ano yung pangangailangan ng bata. Well, thank you po, Siguro ha? yung brand ng gatas, Opo. kung, Yung iba kung kasi, saan no? eskwela ang ipapasok, Baka mamaya, di kung ba, may dapat... sa transportation, kung kaya siyang bigyan ng kotse at ng driver, well and good. Kung hindi, di mag-public commute. Basta mabigyan yung basic needs. Ayun. At as long as nabibigay yung basic needs, hindi naman dapat sa private school naka-enroll. O dapat ganito yung baon everywhere. Oh, yan na yung mga tatay na nanonood ngayon na hindi kinikilala yung mga anak nila. Sana matakot din kayo kasi 6 to 12 years ang parusa. pag- 6 to Isa 12 years. batas ito. At saka sana yung mga tatay hindi naman magbibigay dahil natatakot siya na makulong. Sana din magbibigay sila out of love. Ay, tama. Oo. Tsaka responsibilidad naman talaga din nila yan, ano. Well, thank you. Thank you, Attorney Faye Singson, sa pagsagot po ng aming mga katanungan patungkol po dito sa issue ng child support. Salamat. Lagi kong karangalan na makausap kayo tuwing umaga. Sigurado na ako maghapon na akong masaya. Yan. Thank you, Attorney Faye.